naman, Sandro, dahil Tuesday may makakasama tayo from Philippine Navy. Makakasama natin ito kung sino ba yung mga nagsisecure at nagbibigay ng serbisyo o service sa mga base ng Philippine Navy. Kaya this morning makakasama natin si Colonel Aaron T. Petelvino, ang Philippine Navy Marine Commander ng Naval Base Cavite, at si Lieutenant Junior Grade Ryan M. Ladica of Philippine Navy. Siya naman yung Commander Officer ng Philippine Naval Base ng Cavite. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po sa inyo. Yes. Sir, siguro maganda munang simulan po natin yung usapan natin tungkol po sa Naval Base Cavite. Alam po natin na matagal-tagal na po natin naririnig to at matagal-tagal na rin po natin itong naval base na ginagamit. At baka maaari niyo po kaming bigyan ng kaunting history o background nga po tungkol dito sa Naval Base Cavite. Actually, Naval Base Cavite is one of the major support command of the Philippine Navy. Ang mission po namin is to provide support service to our PN units afloat in support to the accomplishment of the Philippine Navy mission. Nagpro-provide po kami ng mga security and camp defense sa Sangley Point at saka sa Port San Felipe. We are administering also yung base housing namin. We are providing port and harbor services sa mga barko natin na naglalayag at bumabalik doon sa Naval Base Cavite. We are also conducting civil military operations and providing honors to our official visitors. Yun po yung mga namin at saka yung maintenance ng buong Naval Base. So naman question ko, bakit po for the longest time naging parang Navy base itong Philippine Navy base sa may Cavite po? Kasi po yung, actually, yung strategic location ng Philippine Navy, Naval Base Cavite. Kasi yung Naval Base Cavite is a peninsula, yung Port San Felipe at saka Sangley Point, Cavite. And it provides a good support sa natin, sa mga barko natin, sa mga weather. Tapos meron kami dong mga facilities kompleto para sa mga namin communities at saka yung mga personnels namin at saka yung mga families nila. May housing facilities, may recreational facilities. Meron rin kami doon eskwelahan, schools. At it is very near Manila, yung sa seat of government. Dahil nandun yung mga natin, yung mga barko natin, madali kami makapag-respond. Yes. So, lalo na sa mga yung mga disasters. Opo. Sir, pag pinag-usapan po natin, sabi niyo nga strategic yung location na ito, at I'm sure ang dami rin po nga mga families na naninirahan dito, pati po mga activities na pwede po nilang i-avail nga po. So, gaano po ba kalaki ang area na pinag-uusapan natin na meron tayo dito at gaano karaming mga barko po ang naka-station dito sa Naval Base Cavite? Actually, yung area ng Naval Base Cavite is 140 ang ang Sangley Point, Cavite at saka 30 hectares yung San Felipe. Marami po tayong mga tenants units dito. At saka yung ating mga barko na ng mga tenants units, lalo na yung Philippine Fleet. Yung Naval Sea System Command, yung Naval Logistic Command natin. May hospital po rin tayo dito. Yung Fleet Marine Ready Force. Yung Fleet Marine Ready Force, siya po yung actually, sila po yung Ready Force ng Philippine Navy na composed of the Fleet at saka yung Marines. Na sila po nagre-react sa mga yung mga emergencies natin, lalo na during calamities. Yes. Ito po ang curious lang din po ako sa, kumbaga, marami po tayong mga barko sa Philippine Navy at kumbaga, ilang porsyento po ng mga barko natin ang naka-station nga po dito sa Naval Base sa Cavite? Actually, lahat ng barko natin doon, yung kasi under sila ng Philippine Fleet, doon sila naka-station. Pero i-deploy sila sa mga areas. And after deployment, babalik sila doon for maintenance and repair. Okay. So ayun yung mga pinoprovide namin services, yung mga kailangan nila sa pag-maintain ng ng mga assets nila, pati ng mga aeroplano. Sir, so ngayon po masasabi po ba natin na medyo busy po ang nangyayari dito sa Naval Base Cavite dahil alaman po natin na kailangan po natin mag-deploy ng mga barko dahil nga po sa mga barko rin po ng China na dumarating at syempre kailangan po nating protektahan ang ating areas.
Actually, yung pagiging busy is normal yun dun sa Naval okay. Base Cavite kasi lagi po tayo nagde-deploy na ating mga barko. Kaya parang regular activity namin yun, yung mag-maintain at saka mag-provide ng services sa mga tenant units namin at saka sa ating mga barko. Siguro since sa pag-uusapan na rin natin to, Lieutenant Junior General Ladica, ano po ba yung, kumbaga yung function at yung mission ng Naval Cavite? Ang function ng Naval Base Cavite is to provide quality support services to our PN tenant units, the Philippine Fleet, the Naval Sea Systems Command. The Naval Sea Systems Command caters the repairs of the ships of the Philippine Navy. So, nandun sa loob ng base natin, doon inaayos yung mga barko na nagpapatrolya sa buong Pilipinas. Okay. Nandun din yung Naval Logistics Center. Sila yung nagsusupply ng provisions sa mga barko. At nandun din nga, sabi kanina ni Sir, yung Fleet Marine Ready Force. Sila po yung nagdi-deploy ng mga disaster response team every time that we have calamities. At nandun din po sa loob ng base namin yung Cavite Naval Hospital, which caters for the sick dependents of our Navy personnel. Sir, ito naman syempre alam natin na kumbaga napakarami nating functions na ginagawa po sa loob nga po ng naval base na ito at kasama na nga po dito ang maintenance kumbaga ng mga barko na dinedeploy natin at syempre mga repairs na kinakailangan din nilang i-undergo. Pero kumbaga yung buong usapan natin yung base na ito, how do we make it and how does it remain functional kumbaga na maintain natin lahat ng mga facilities dito na talagang to its full form at talagang functional para sa lahat at mas magiging recreational na rin para sa mga tao natin na naninirahan doon? Meron kaming unit, yung Public Works Center at saka yung Headquarters SSG. They are the ones maintaining yung natin. Yung Public Works, sila nagme-maintain ng power substations natin, And yung mga water supplies natin. Okay. The high voltage power lines po ng Naval Base Cavite. Kami po yung nagsusupply ng electricity sa repair of the ships and water supply kapag ang mga barko natin ay pupunta sa pier, Yes. kailangan nilang mag-rewater. So, ang Naval Base Cavite ang maglalagay ng tubig sa mga barko natin. Okay. At the same time, yung fuel, doon na rin po nagre-refuel ang ating mga Philippine Navy ships. Tapos yung naman natin, yung Headquarter Service Support Group, yung unit natin doon, sila naman po nag-maintain ng camp, yung cleanliness ng camp, yung eco waste management. Ecological solid waste management pa. The command is obedient to the Republic Act 9003, the ecological solid waste management of the base. Okay. Alright. Ito naman, Sandro, kanina nga na hatid kong balita, yung Siyam na Marines na naparangalan dahil nga successful nilang nabantayan yung ating teritoryo. Ano po ba masabi nyo dito? As a Marine, unang-una sa lahat, I would like to congratulate my fellow Marines dahil sila ay naging matapat at matatag sa kanilang tungkulin no matter what the odds is. Kaya ang aming pong command, ang Philippine Navy ay nagpapasalamat din po sa kanila sa kanilang katatagan, sa kanilang serbisyo. Alright. So ito, balik naman po tayo dun sa usapan nga po ng Naval Base Cavite. So paano po ba natin sinusupport yung mga neighboring municipalities natin and syempre help the integration of peace and order para sa mga nalalapit na lugar na ito? Siguro sa mga rest of the cities na talagang pwede po natin matulungan sa ating bansa. Sir, the Naval Base Cavite has its civil military operations programs. At least every month we have 4 activities conducted to the adjacent localities of NBC. The adjacent localities is the Cavite City, Noveleta, the Kawit, and Rosario. So every month po, mayroon po tayong kinakandak na civil military operations activities. Like for example, yung Dental Civic Action Program, we are conducting it to the barangays and to the schools to the support of Dental 1302nd and 1304th Dental Dispensary of the Philippine Navy. We have also the Medical Civic Action Program through the support of Cavite Naval Hospital. We also conduct livelihood programs, vegetable farming and the tree planting, Operation Tule, Mangrove. and mangrove planting.
We also participate to the local and national commemorative events of province of Cavite. As we province of Cavite is rich in history. Yes. Kaya marami pong holiday sa province of Cavite. Ano naman po ba yung mga future projects ng yung base ka? Actually, we are improving our capability so that we will be responsive sa modernizing Navy natin. Kasi po, nag-acquire tayo ng mga bagong equipment ngayon. Kaya dapat po ang ating naval base ay responsive sa mga pangangailangan ng ating mga operating units. Kaya sa ngayon po, kami po yung nagsasanay, nag-aaral. Pinapag-aaral po namin ang aming mga personnel so that we could be responsive, very responsive, and enhance our capability. Alright. Sir, siguro ngayon na lang po, baka meron po tayong mensahe para sa ating mga manonood at syempre mga kasamahan po natin dyan sa naval base na yan at syempre mga fellow natin ng Philippine Navy and ang mga Marines po at mga sailors as well. Gusto ko lang pasalamatan ang aming command dahil nabigyan kami ng pagkakataon mapunta rito at least malaman ating mga viewers kung ano ang mga units ng Philippine Navy at kung ano ang ginagawa namin sa ngayon para mabantayan namin ang seguridad ng Cavite at lalo na ng ating bansa. And for me, siguro sasamantalin ko na yung pagkakataon nito na i-invite yung lahat ng mga nanonood, lalo na yung mga estudyante na pasyalan at bisitahin naman natin ang Fort San Felipe Museum na kung saan dito nagmumula yung kasaysayan ng Pilipinas. Dito po nangyari yung mutiny ng Cavite Mutiny of 1872 and the execution of 13 martyrs. And at the same time, we are using the Fort San Felipe Museum as the Philippine Navy Museum. So sa mga estudyante, sa mga gustong pumunta, welcome po kayo sa Fort San Felipe Museum. Alright, maraming salamat. Talaga napakarami namin natutunan mula sa inyo ngayong umaga. That was Colonel Aaron T. Fetalvero, ang commander ng Naval Base Cavite, at si Lieutenant Junior Grade Ryan M. Ladica, ang Civil Operations Officer. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you rin po.